humanity is a systematic and widespread killing. Systematic and widespread attack against a population. Yun ang definition. Doon sa war on drugs, wala namang systematic and widespread killing. Yan ha, December 5, 2016 yan. Nako, natabunan lang. Barangay Anti-Drug Abuse Council, BADAC. Isa yan sa mga implementasyon ni PRRD, mga kababayan. Kung saan, yun nga, yung mga naimbitahan sa tukhang, yung mga natukhang, ay a-undergo sila ng rehab. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon, mga kababayan. At ito, pag-usapan natin ngayon ako si former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, mapapawalang sala. Okay. Bakit nasabi ko mapawalang sala? Ito, pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. At itong mga posibleng, itong mga totoong mga nangyayari, itong mga totoong nangyari sa time ng war on drugs, mga kababayan. At kung saan minamanipula ng mga kalaban niya para idiin siya. At okay, ito, may ipipresenta tayo, papakita tayong mga argumento, may ipipresenta tayong ebidensya dito na kung saan pwedeng gamitin sa kampo ni PRRD, mga kababayan, para lalabas yung totoo at magkakaroon ng reasonable doubt sa kampo ng sa parte ng mga judges, mga kababayan. Okay, at ito, titignan din natin kung anong mga implikasyon nito sa kaso ni Digong dito sa sitwasyon ng ICC, mga kababayan. Okay, stay tuned lang kayo hanggang sa huli kasi ito, mga pag-usapan natin, mga importanteng bagay ito, mga kababayan. Pwede din nyo itong gamitin mga argumento doon sa mga galit sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Okay, ito, may papakita muna tayo na video kung saan pinapatunayan dito na mali yung pagkakahuli kay or pag-aresto kay PRRD, mga kababayan. Okay, ito, pakinggan muna natin. By the way, paki-like and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, galing ito sa Cinema Bravo, mga kababayan, na yung panayam kay Attorney Levito Baligod ng 5th District of Leyte, mga kababayan. Okay, ito, pakinggan natin. Naka-speed up lang ito, mabilisan lang para man. Okay? Una po, mali ang proseso ng pag-uwi sa kanya. Bakit? Sa international law kasi, sinasabi natin na ang domestic law will prevail. Always. So yung constitution natin ang prevail. Kahit anong treaty yan, if it is against our constitution, that treaty is not binding. So kung sasahan mo sa constitution, kapag ginasist mo kasi ng tao, ang unang gagawin mo, sasahan mo na human rights. You have the right to be silent, and if you say no, you will be, okay? And you have the right to counsel of your choice. Makita natin sa TV, no? Na yung abogado na nasa pagdilili ko, kasabay yung mga abogado na susubok na kayo ng kapatid, pinigilan mo na eh. Diba nanatakpan nila si Atty. Gandra? So ano yung purpose ng sinabi mo na you have the right to counsel? Kung ayaw mo na mong pabutayin yung mga abogado. Pero ang sabi nila, justified daw yung arrest. Puso naman po ang RA 9851. Yun ang sinasabi ni Justice Sapio. Pero pagbasahin na natin yung RA 9851, pwede kang arrestin at dalhin abroad kung ang krimen ay one crime. Number 2, genocide. Number 3, act of aggression. And number 4, crime against humanity. Definitely, walang crime na nangyari. Kasi wala namang international or domestic conflict. No. Number 2, genocide. Wala namang genocide eh. Because genocide is the systematic killing of a group of people based on religion, ethnicity, citizenship. Act of aggression. Ang act of aggression ay yung pag meron kang inoccupy, in any way,
halimbawa Japan, dinibig ang Pilipinas, no? O ang mga tao dito sa isang bayan, ibigay sila against their will, dahil sa apat na presyo. Hindi yung pupondo. Pang-apat, yung sinasabi nila, crime against humanity. Yung definition of crime against humanity sa ilalim ng ating batas at sa Rome Statute. Ang definition ng crime against humanity is a systematic and widespread killing, systematic and widespread attack against a population. Yun ang definition. Doon sa war on drugs, wala namang systematic and widespread killing o widespread attack against the Filipino population. Ang target ng systematic and widespread attack was the illegal drugs enterprise. Yung mga na-involve sa illegal drugs ang target ng law enforcement. Kaya malabo na merong crime against humanity. At sa pangalawa, ang sinasabi doon sa Rome Statute, kung meron kang inaresto sa bisa ng isang ICC warrant of arrest, dapat ito ang proseso. Nakalagay sa Article 59. Ang nakalagay doon, the person arrested must be promptly brought to a judicial authority. Ang judicial authority, okay. So dapat dinala mo na nila si Odette sa isang korte. At ano ang gagawin sa korte? Tatlo. Unang gagawin ng korte is to ascertain the identity of the person arrested. So ikaw ba si Rodrigo Duterte? Number two, the court will ensure that the arrest was in accordance with the legal processes of the custodial state sa Pilipinas. And number three, dapat nirespeto ang karapatan nung inaresto. Okay? Hindi na niya dahil hindi na nila sa korte. At yung pangatlo na nakalagay, for the court to make sure that the rights of the arrested person were preserved or respected. Kasi, nakikita niyo sa Rome Statute na yung inaresto, meron siyang karapatan na mapafile ng interim release. Iyan yung isa sa mga hindi binigay na opportunity na lang. Iyan yung opportunity hindi binigay ng mga humuli kay PRRD, mga kababayan. Ako honestly mga kababayan, believe pa naman ako kay General Torre. Kasi hindi doon sa naaresto niya sa PRRD, of course hindi. Nawala yung believe ko niya sa kanya doon. Okay. Ang na-appreciate ko si General Torre, mga kababayan, kasi kailangan natin ng mga tao, lalo na pulis, na handang humarap sa mga high profiles na mga may sala, mga kababayan. Okay? And yet, andito si General Torre. Pero unfortunately, mga kababayan, na-disappoint tayo kasi nga nagpapagamit siya. Nagpagamit si Torre, mga kababayan. Nagpagamit siya sa Malacanang. I think alam naman niya na mali yung kautusan. Okay? Well, probably, baka may galit din si General Torre kay Digong, kay PRRD, kasi nga may nag-file naman siya ng kaso against PRRD. So sa tingin natin may galit siya, kaya tinake advantage niya yung utos para makaganti. Probably, no? And yet, ito lumalabas na ito talaga mali kasi hindi dinala sa korte, mga kababayan. Okay? Ito, klaro niya. Patuloy natin. Naresto siya, pwede siya mag-file ng interim release. Ano yung sabihin ng interim release? Pwede siyang ilagay ko sa isang bahay, house arrest, habang kinokontest niya yung warrant. Kaya hindi po nangyari. At ang isang nakitamaban na direkto eh, pag titinan ko niya sa statute, yung prosecutor, meron siya ng power, motu proprio, to initiate an investigation. So yun ang nangyari dito. Na yung prosecutor gusto na nag-initiate. Kahit po matalo si Llanes, etc. Si Castañas, Madonato, tumulong yung Secretary Kainan. Pero ang obligasyon ng prosecutor ay mag-issue siya ng summons pag nag-investiga. Nag-ibig sabihin ng summons, kamulang dito sa atin. Duterte may maral.
sa iyo dito. Sasagutin mo ito. Magsumili ka ng counter-affiliation mo. Wala pong nangyari yun. Walang nangyari na doon. Ang explanation ng prosecutor, ang sabi niya, useless na magpadala ako ng summons. Dahil hindi naman yan nare-restribuhin dinibong. Pero it is not for the prosecutor to decide whether to send out the summons or not. Obligasyon niya yun na magpadala ng summons. Kung in-ignore ni Duterte, to his own lookout. Diba? Hindi ko sa sunod. Pagkos, nag-issue ka agad ng warrant of arrest yung ICC. Nako, iba palang proseso ng ICC mga kababayan. Nako, bakit may warrant of arrest? Wala pa naman palang summons para investigasyon mga kababayan ng prosecution. Akalain nyo yan? And yet, sinasabi ng mga kalaban ni PRD mga kababayan na mas mabuti sa ICC kasi daw fair. Kaya nag-import tayo ng justice kasi para daw fair mga kababayan. Fair daw yung ICC compared dito sa justice system ng Pilipinas. O, kasi daw, takot yung mga judges sa Pilipinas na i-persecute si PRD mga kababayan kasi daw baka kuyugi ng mga supporters. Nakalain nyo yan? And yet, ito, yung mga violations. Kahit yung prosecution team mga kababayan, may violations. So, pagpatuloy muna natin. Kaya naniniwala ako sa position ng U.S. Congress and verbalized by former U.S. State Secretary Michael Pompeo. Nasasabi niya, the ICC is corrupt, politicized, and incompetent. Agoy, mga kababayan. Tatlo yun. Corrupt, politicized, and incompetent. Mga kababayan, ito stay tuned kayo hanggang sa huli kasi pag-usapan natin yan, ha? Stay tuned natin yan. Stay tuned. Stay tuned kayo. Pag-usapan na yan hanggang sa huli. Tapusin lang muna natin. At kung titignan nyo naman na mabuti, sa lahat ng criminal states, 125, na signatories, lahat ng nakasulat niya ay galing sa maliliit na bansa. Yung mga malakas na bansa, hindi nila magalaw-galaw. Matagal nang may ICC warrant of arrest puti. Ngayon, March 25, issue si Netanyahu. Yung war of aggression sa Afghanistan, sa Iraq, perpetrated by the British, the American Defense Forces, wala naman kinasuhan ng mga developed European countries yan. So, nakikita natin kaya yung decision ng Burundi to withdraw from the ICC recently was because of that perceived bias against smaller and weaker countries. May bias. Lahat halos African countries ano ba? At nakulong, no? Yung tapos sila nakulong. So, yun ang mga problema. Pangatlo, no? Na napansin ko. Sa buong stadyo, na-institutionalize yung tinatawag na complementary jurisdiction. So, ICC only has complementary jurisdiction. Ang ibig sabihin, kung ang judicial system ng local state is not functioning or refuses to investigate and prosecute the suspect, only then na pwede mong hihin mo ang ICC jurisdiction. Lahat naman po tayo siguro, naaminin natin na we have a functioning judicial system. In fact, yung pumatay kay Kian Santos, convicted na, tatapos na silang lahat. At hitingnan nyo ang listahan ng PNP. Mahigit 200 ang kapulisan na tinanggal sa servisyo dahil sa karamos. So, ang masasabi ko na last tungkol dito ay hindi masama na nalabanan mo ang critical drugs. Meron nga tayong batas, RA 9165. Ang presidente, pag mag-take out siya, nakalagay sa oath of office, sa constitution dito. Pag nanumpa ang presidente, ang sinasabi, I do solemnly swear that I shall faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and protect its constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation for every man. Makikita nyo, execute the laws and do justice to every man. Now, ibalik ko ng konti. Sige, kung nag-execute ng batas, kung meron ng mali sa pag-execute, prosecute. Yung mga kapulisan,
no justice for everyone. Alam nyo, medyo preview ako sa ibang informasyon. Nung nag-decide si City Hall, nag-ibig sila natin. Sige, stop lang muna tayo dyan mga kababayan kasi patungkol na dyan, I think yan sa paglibing kay Marcos Jr. mga kababayan. Summarize lang natin, sinasabi lang niya dyan na kung saan PRRD is really following the rules of law mga kababayan. Kahit anong mga desisyon niya, pinapakita niya dyan ay na sinusunod talaga na PRRD yung batas. Kaya nga ito, example niya, Marcos Sr., 4 na presidenteng dumaan, hindi pa rin mailibing sa libingan ng mga bayani. And yet, here comes PRRD mga kababayan. Walang clamor ng mga tao na dapat ilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Yet, initiative ni PRRD na ipalibing si Marcos Sr. kasi nga nasa batas yan. Okay? So, yan yung sinasabi niya na talaga, anong galaw ni PRRD nasa batas? Okay? Or in line with the law, mga kababayan. At ito pag-usapan natin. Again, stay tuned lang kayo. Bilisan ko lang ito. Discuss lang natin mga information mga kababayan para yung details or yung mga posibleng argument. Alisin ko lang muna to. Okay? Kung saan nasabi natin na most likely mapapaulang sala si PRRD nito mga kababayan. Okay, ito number 1. Ha? Bakit nasabi ko mapapaulang sala sa PRRD? Kasi number 1, policy ni PRRD mga kababayan to protect the citizens and give justice to all. So policy niya yan. Policy meaning bilang presidente mga kababayan, trabaho niya protektahan lahat ng taong bayan at the same time to give justice to all. Okay? Of course, sasabihin ng mga galit kay PRRD, justice protect, di ba? Protect. Paano naging protect ipinapatay pati bata mga kababayan? Nako. Ganyang mga argumento mga kababayan, wala na yan. Invalid na yan. Bakit? Kasi walang proof na pinatay kahit bata. May namatay na bata, posible aksidente, nadamay, or natamaan ng ligaw na bala. Kaya nga aksidente. Okay? Hindi yan sinadya mga kababayan. Kung may magsabi sa inyo dyan na bakit pinatay pati bata, tanungin nyo pangalan para ma-check ninyo kung naimbestigahan ba ng pulis. At ito, to give justice to all. Kapag nagkasala yung pulis mga kababayan, pinaparusahan yan. Ang dami ng nakakulong na pulis ngayon kasi mga gumawa ng katarantaduhan sa time ni PRRD. Lalo na yung mga pinatay na hindi lumalaban. Yun nga, yung example niya, Kian de los Santos. May maibigay pa ako na example, Carl Arnaiz mga kababayan. Pinatay ng mga pulis. Yung pulis na sentensyahan na. Di ba? Nangialam ba sa PRD? Wala. Hindi siya nangingialam. Yan nga rin yung sabi ni Congressman Busita mga kababayan. Tanong, may utos ba si PRRD? Ito pangalawa ha. May utos ba si PRRD na patayin kahit hindi man laban? Sabi ni Police Brigadier General mga kababayan, Jean Fajardo, walang kautusan na ganyan. Okay? So walang kautusan na ganyan. Sabi din ni Congressman Busita, walang kautusan na patayin lahat ng kriminal. Okay? Sinasabi nila, mga galit kay PRRD, may tukhang kung saan kinakatok yung mga tao tapos papatayin. Nako. Hindi yan totoo mga kababayan kasi yung tukhang, ang purpose niyan inimbitahan yung mga identified pushers, drug addicts o lahat ng involved sa drugs para rehabilitation. At anong ginagawa ng gobyerno sa time ni PRD mga kababayan? Nag-introduce sila ng tinatawag natin na BADAC or ADAC, Anti-Drug Agency Council. Then kapag inilapit mo yan inilagay mo yan sa municipality, magiging MADAC yan kasi municipality. Pag nipasok mo yan sa individual na barangay, magiging BADAC, kaya barangay
Anti-Drug Abuse Council pala. Oh, ito. Oh, yan. Yan ha. Oh. December 5, 2016 yan. Oh, nako, natabunan lang. Barangay Anti-Drug Abuse Council, BADAC. Isa yan sa mga implementasyon ni PRRD, mga kababayan. Kung saan, yun nga, yung mga naimbitahan sa tukhang, yung mga natukhang ay a-undergo sila ng rehabilitation. Sinong nagbabayad niyan? Tayong taong bayan kasi galing sa tax natin yan. Okay? So ito, magandang argumento ito na kung saan sasabihin nila na, lahat ng mga kriminal pinapatay, no? Kung hindi, ito. Tingnan nyo. Nang dahil dito, ang daming nagbagong buhay, mga kababayan. Ano pa may ebidensya? Ito pa. Meron pa. Naku, ang liit. Palakihin na muna natin. Yan. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Roles and functions. Iba't iba. I think sa Isabela ito, mga kababayan. Lahat na ito. Nasa buong bansa na po ito. Check nyo sa mga barangay ninyo. Ito pa. Naku, ang liit. Ayan. Ito. 2019. Hindi lang pwede natin ipakita yung mga nag-rehabilitation, mga kababayan, na mga surrenderies kasi bawal yan na maipalabas yung mukha nila. Okay? Tanong natin, pinatay ba sila pagkatapos sumurrender? Of course hindi na. Di ba? Of course hindi. Kaya nga ni-rehab sila. And until now, present pa rin po ito, mga kababayan. Ito lang talagang DILG Secretary, mga kababayan, na kung saan, alam naman niya ito, hindi talaga niya pernisinta kasi magmumukhang tanga sila kung ipipresenta niya ito. Okay? Ano pa? Mayroon pa tayong mga ebidensya dito, mga kababayan. Ayan, ito. Ako, ang laki kanina, ang sobrang liit. Ngayon, ang sobrang laki naman. Okay, wait ha. Paano ba ito? Sobrang laki naman. Ayan na lang. So, takpan ko na lang mukha ko, mga kababayan. Okay, ayan, meeting yan nila, okay? So, yan yung mga activities nila na kung saan enhancement yan ng mga members or mga volunteers or mga nagtatrabaho sa BADAC, mga kababayan. Tingnan pa natin kung mayroon pa tayo dito. Okay? I think yan lang muna, mga kababayan. Yan lang mga naipakita natin. So yan mga argumento niyan, pwede nyo yung gamitin yan na kung saan mapapasinungalingan yung mga sinasabi ng mga galit kay PRRD na lahat ng mga kriminal ay pinapatay. Okay? So, invalid po yung mga argumento na yan, yung sinasabi nila. At ito, sabihin natin, ito pa, pangatlo, mga kababayan, 43 samples. Okay? 43. 43 samples lang daw yun. Sinasabi nila mayroong 30,000, yet 43 ay samples lang daw. Nako. Kung nakapag-aral kayo ng statistics, mga kababayan, in terms of sampling, nako, yung 43 na yan, nako, ang labo niyan, mga kababayan. And then sasabihin mo widespread. Sasabihin mo widespread, systematic, na kung saan yung 43 na yan, in 8 years yan, hindi yan isang taon, hindi yan isang araw, mga kababayan. In 8 years yan, or average 5 individuals a year. Questionably pa yan kasi baka sa 43 na yan, mayroon ng mga nakasuhan at na-convict na mga pulis, mga kababayan. Okay? Kasi questionably pa yan. Wala naman, hindi lang natin alam kung anong mga ebidensyang prinisinta. Okay? So, ako, ang labo niyan. Ito. Lastly, mga kababayan. Evidences galing sa PNP. Ang dami ng mga pulis na kasuhan, mga kababayan. Okay? Ang dami ng pulis na mga nakasuhan. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, gumagana. Yan nga, sabi ni attorney, gumagana yung justice system natin. Gumagana yung justice system natin at
may na-convict na, may nakulong na, may na-dismiss na mga pulis, mga kababayan. Okay? At anong masasabi natin dito? Kaya, kung tayo, hindi tayo abogado mga kababayan, yet, nang dahil sa mga realidad na ito na ginawa ng gobyerno to address illegal drugs mga kababayan, magbibigay ito ng reasonable doubt doon sa sinasabi nilang crime against humanity. Kasi, klarong-klaro na hindi totoo yung sinasabi nila na pinapatay lahat ng involved sa drugs mga kababayan. Okay? So, dito na lang po muna. Nako, ito lang panghuli na lang. Tanong lang natin. Bakit nagsisilabasan yung sinasabing pamilya ng mga biktima ng war on drugs? Diba? And yet yung iba kahit 2024 na. Diba? Yung iba 2024 na napatay yung anak, sumali pa. Then kahit yung iba napatay sa hazing, nako, isinali. Yung iba, ibang kaso, isinali pa rin. Akalain nyo yan? Tanong natin, ano kayang ipinangako sa kanila mga kababayan? Mayroon kayong ipinangako? Tanong ko lang yan. Okay, tanong ko lang yan. Mag-comment lang kayo dyan kung anong sa tingin nyo. Okay, so medyo mahaba na yung video natin. Puputulin lang natin. Gagawa tayo ng isa pang video mga kababayan na kung saan discuss natin yung sinasabi ni attorney na 3 puntos na ang ICC ay corrupt, politicized, at ano pa yung isa? Kalimutan ko yun tuloy. Well, anyway, corrupt, politicized, at weak. Weak. Yan, pag-usapan natin yan sa susunod na video para hindi masyadong mahaba ito. Okay? So dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng video natin mga kababayan para makita din ng iba. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.